Ipinakikiusap ko sa iyo, ako yung kunin at naging sa iyong pinaroroon. Kasama ang Panginoong Diyos, kung saan hindi na ako maaaring masaktan pa. O aking ina, sunduin mo na ang iyong tugtong na anak, kasama ang mga anghel at mga santo. Ni Frida era completamente sin sentido. Bago matapos ang buwan ng Oktubre, ay nagpahayag si Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago na may magaganap na handaan. Balitang-balita sa buong Kamaynilaan ng isang malaking pagtitipon na magaganap. Lahat ay aligaga at labis naghahanda para sa pakikipagsusyalan sa nasabing pagdiriwang. Alam niyo ba na may isang pagdiriwang na magaganap sa bahay ni Kapitan Tiago? Aba, kina Kapitan Tiago nga ba ini? Naturalmente lamang na pinagiging magal. Aba syempre paniguradong magdaratingan ang mga doni at don sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Ay, paniguradong tama ka dyan. Kaya kailangan talaga natin magsipaghanda. Ay, bueno, mauna na ako ha. Magkita-kita na lang tayo doon. Bueno, siya sige, mabuti pa nga. Dumating na ang araw na kinasasabikan ng lahat. Ang araw ng pagtitipon na pinaghandaan ni Don Santiago. Halos puno ng tao at kabahayan. Magkasama sa isang palutong sina Padre Sibilia, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawali. 23 anyos akong kumakain ng saging at kanin. 23 anyos! 23! Kilala ko ang mga Indios. Kakaalis ko pa lamang sa bayang San Diego. Pagkatapos ng 20 taong panunungkulan, may 6,000 mamamayan roon at ang lihim ng bawat isa ay batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matandang babae at ilang ding Hermanong Tercera, gayong 20 taong naninirahan roon. Wala pong kinalaman iyan sa lisistan ko ng tabako. Ano? Hindi kayo nakakaintindi? Hindi ba ninyo malalamang mali ang pagbabagong ginawa ng mga ministro? May katotohanan ba ang paniniwalang ang mga Pilipino ay mamang na nagiging sanhi ng mabagal na pag-undat ng bayan? Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ang napagbaya, inutil at higit ng mga mangmang. Mga Ginoo, alalahanin natin tayo nasa bahay ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga itinuturing ng mga Indio. Makikita ninyo, ilang buwan lamang ay magbabago na inyong palagay. Gaya ng iyong sinabi kanina, na kayo ay naninirahan sa San Diego ng 20 taon. Hindi po ba kayo nasisiyahan sa San Diego? Hindi! Paano nangyaring iyon? Ako na may iilang buwan na tumira sa Camille ay labis na nalungkot sa aking pag-alisod. Ngunit inisip ko na lamang ang pag-alis ng aking pinuno sa ibang lugar ay para sa aking kabutihan. May relingon ba? Wala. May kakayaan ba mga pare? Ano pong ibig ninyo sabihin? Sinasabi kong malinaw ang ibig kong sabihin na kapag nagpahukay ang kura ng bangkay ng isang ire sa libingan at ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o parusahan maging ng hari. Padre, ang general ay bisilihan patrono. Natigil ang kanilang usapan ng ilang sandali pa ay dumating na ang mag-asawang Di Espanyada, sina Don Tiburcio at Doña Victorina. Tingnan mo ang mga itsura ng mga Indios. Padre Damaso, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Timmy Tinabara? Mabuti. Nais ko ipakilala sa inyo si Senyor. Kayo ba ang asawa ni Jigar na galing sa Espanya? Si Senyora. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay na si Kapitan Tiago, kasama ang isang makisig na binata na mukhang nanggaling pa sa malayong pinatupad. Bienvenido de nuevo, don Crisostomo. Gracias, Kapitan Tiago. Malugod kong ipinapakilala sa inyo lahat si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng mga kong kaibigan, kadarating lang niya mula sa Europa. Siya si Don Tiburcio, asawa ni Doña Victorina, isang doktor,
ang pura paroko ng Binondo, si Padre Sibilia, siya naman si Padre Damaso, ang pura paroko ng San Diego, siya naman si Senyor Guevara, ang Teniente ng Guardia Civil. Ikinalulugod kong makilala ang pura ng aking bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, binata. Ngunit, hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Yun may namatay yung anak ni Don ng Palibara. Maligaya ang pagbabalik mo. Sana hindi kayo maging mapalad sa mga ama. At kausap at nakilala ko ang mga ama at masasabi ko marangal at napakabuti ng tao. Salamat sa inyong papuri sa akin. Dahil sa inyong mga sinabi ay nawala ang aking mga alinlangan tungkol sa kanyang sinabi. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo kung gagamitin ko ang kaugalian ng bansang Alemanya na magpapakilala ng sarili kung wala siyang kakilala sa isang Pilipinas. Ako nga po pala si Juan Crisostomo Ibarra Inimagsani. Ikinalulugod ko kayong makilala. Ginoong Ibarra, nais ko pong makilala ang sarili sa iyo. Ko po, Kapitan Pino, kaibigan sa Kapitan Tiago at ng iyong ama. Kung iyong ama napati, ay nais ko po kayong ikitahin sa pananghalian. Ikinalulugod ko kayong makilala. Ngunit ipagpaumanhin ninyo hindi ko matutugilan ang inyong edukasyon. Sa kadahilan ng uuwi ako ng sandali bukas. Siguro na po hindi nyo tumigil sa ibang pagkakataon. Nakahanda na po ang pagkain. Ang mahalagang tauhan ay patungo na sa pagkainan. Mag-aagawan pa sa upuan sa dulo sina Damaso at Sibila. Hindi sinasadyang naapakan ni Teniente Guevara ang laylayan ng bestida ni Doña Victorina. Stupido! Wala ka ba mga mata? Mayroon pa, senyora. Mga matang mas malinaw pa kasi sa inyo. Ngunit ako'y nakamasid sa inyong mga kulot ng mga buhok. Marahil nakalimutan mo na iyong bansa sa tagal na pananatili mo sa Europa. Kahit ako ay kalimutan na ng aking bayan, sa lahat ng sandali ay inaalala ko siya. Aling bansa sa Europa ang naibigan ninyo? Kahit aling malayang bayan sa Europa, ngunit una sa lahat, ang Espanya, na siyang pangalawa kong inang bayan. Ano naman po ang pinakamahalagang bagay na naging katangi-tangi sa iyong pamumuhay, sa pananampalataya at sa lahat na? Ang kaginhawaan at kahirapan ng isang bayan ay kaugnay ng kanilang kalayaan at kagipitan. Yan lang ba natutunan mo? Nag-aaksaya ka lang pala ng kwarta sa iyong paglalakbay. Kahit batang paslit ay alam ang sinasabi mo. Mga Ginoo, pagpaumanhin niyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas kahit maraming dapat tutsin. Mga Ginoo, para sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Huwag ka muna. Marating pa lang si Maria Clara. Paumanhin po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ako po'y babalik na lang bukas upang masilayan na namin ang isa't isa. Kung gayon ay mag-ingat kasi ang paglalakbay. Binata, mag-ingat kayo. Ang nangyari sa iyong amay isang halimbawa na di na dapat maulit pa. Sa palagay ko ay naging malapit kayo sa aking ama. Maaari po ba ninyong ikwento sa akin kung ano ang mga nangyari sa kanya? Batid ng lahat ang pagkamatay ng iyong ama sa loob ng bilangguan. Ano? Namatay ang aking ama sa loob ng bilangguan? Kilala po ba ninyo ang aking ama? Nagsiguro ko sa inyo, kilala ko ang iyong ama. Hindi pa pala niyo alam ang sinapit niya sa bilangguan. Maaari po ba ninyong ikwento sa akin kung ano ang sinapit niya sa bilangguan? Noon ay mayroong isang kastilang mangmang at napakasamang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangongolekta, minsan siya'y napagkatuwaan ng mga bata. Daddy, Bobo. Hindi ba't hindi siya marunong magsulat? Parang konti ang lapis niyang dala. Tigilan niyo ako! Baka ano magawa ko sa inyo? Ano sabi niyo? Ikaw, ano sabi mo? Nagbibiro lang po lamang ako. Bitawan mo mga bata.
Hindi ko mapapayagang saktan mo ang mga bata. Sa kasamaang palad, ilang minuto lamang nakalipas ay namatay ang kolektor. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at ikinulong. Dahil sa kabiguan niya makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko, Kinaumagahan sa bahay ni Kapitan Tiago ay hinihintay ni Maria Clara ang pagdating ni Ibarra at ang pagdalo nito sa kanilang bahay. Mas makakabuti nga siguro magbakasyon ka muna. Nang sa gayon ay makalahap ng sariwang family. Saan mo ba gusto magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? San Diego na lang. Dahil mas malaki ang bahay doon, ito tayo malapit na pista. Ikaw pala, Don Crisostomo? Maupo ka muna at tatawarin ko si Maria. Ano bang hinihintay mo? Lumabas ka na at mamisilayan niyo ang isa't isa. Ako'y kinakabahan siya. Baka sa pitong taon namin hindi pagkikita ay marami kang magbago. Nahihiyang lumabas si Maria Clara sa kanyang silid. Tumayo si Ibarra sa pagkakaupo na makita niya si Maria. Hindi ko pala siya sige. Imbang mo na namin kayo. Ang sa gayon, kayo ay makapag-usap. Sabi mo ba ako naaalala? O sadyang makakalimutin ka dahil sa mga magagawang dahilan na hindi kilala mo sila sa mga. paano kita makakalimutan? Ngayong ang tinig mo ay narinig ko mga sa mga Inusal-usal ko ang iyong pangalan kasi ang dako ako makikita. Walang lugar na hindi nakapima at Bawal na rin at sa mga yan ba yung isimulan ko bago ako? meron pa ba kayong ibang simulat sa akin sa hindi ko? At ano ba ang pinagsasalita sa iyo? Ano ba? Hindi po ko sa mga Patingin niyo. huwag kang malikot at nang babasahin. Akin, hindi ko nababasahin sapagkat ito'y sumusunod. Sige, tuloy. Ibig ng aking ama na ako'y magkakaroon. Lubhang ikalulungkot kong ibisin sa aking bansa, hindi lahat ng sa ano mo na aking Patawarin mo ako kung ako magpapaalam. Uuwi ako na sa Diego dahil bukas ay araw na lumapatay. Sandali. Alay mo ang mga ito sa inyo. Maraming salamat. Mag-iingat ka mga ito sa Pumunta si Don Crisostomo Ibarra sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Kapitan Tiago ang nagpagawa ng krus sa puntod ng inyong ama, senyorito. Tinaniman ko ito ng mga bulaklak at sinabitan ng sampagita. Salamat. Bueno. Nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, senyorito. Dito ba? Sandali lamang po. Hindi po ito ang natatandaan ko. Saglit lamang at aking ipagtatanong. Alam mo ba kung nasaan ang malaking krus na ipinirik dito? Ah, yung malaking krus? Sinunog ko na iyon. Ano? Bakit mo naman ginawa iyon? Napagutusan lamang ako ng malaking kura. At ano ang ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura, dadalhin ko raw ito sa libingan ng mga insect. At ano? Ginawa mo naman! Huwag po kayong magalit, senyor. Masyado mabigat ang bangkay at umulan pa ng gabing iyon. Kaya itinapon ko na lamang ito sa ilog. Ano? Itinapon? Isang kabaliwan lamang ang iyong ginawa. At ano?
ang ginawa mo sa aking ama. Nagkakamali ka, wala akong Anong ginawa. wala? Hindi ako. Hiniti ako sa'yo, hindi ako. Kundi si Padre Garote, si Padre Damaso. Makinig kayo. Ang ganda ng panahon, di ba? Ang darating na ilog, tanging ng kapal. Pagkat ito ang magdadala ng punos sa lahat. Sinuwisyon ko sa bawat kapitan ang tagahuli na tindag o pararalis. Kayo rin ang mawawalan. Napakalakas ng pag-ulan, sa kabila ng pagkidlat at pagkulog ay patuloy ang tunog ng batingaw. Opo muna tayo doon, Crispin. Magkano makita mo yung buwan ko? Dalawang isa. Bakit ba? Nais ko pong bayaran mo kasi sabi nilang ginakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba dalawang isa ang binibintang nila sa iyo? 30 piso. Kahit isang taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran niyan. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Pag nalaman ko ng inay, natatakot ako. Mas mabuti pa nga lang na nangyakaw na lang naman ako. Sa gayong paraan, naamin ko na ako talagang nangyakaw ng dalawang isa. Mamatay man ako sa palo ng kura. Magkakaroon naman kayo ng bagong gamit ni inay. Tahan na, Crispin. Tahan na. Hindi rin maniniwala si inay yan. Tahan na. Basilio, may mutak ng 2,000 sa kita ko pagpapatuloy ng kampanan. At ikaw naman, Crispin, hindi ka maaaring makauwi. Hindi mo sinasauli niya ako ng 2 ulsa. Wala ko talaga akong Sinungaling! Basta, ngayon, huwag ko ninyo. Basilio, hindi ka maaaring makauwi hanggang hindi pumapatak ng isang ikasampu na gabi. Po, yung sitwasyon ng gabi ay gawin na. Kuya, tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Ang gusto po, matagal na namin hindi na ginagina. May makakain ba? Mayroon. Nasaan? Bilisan mo, tagugutom na ako. Oo. Narito na. Wala nang natira? Paanong manak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasaan ang mga batang iyon? Nasa kumbento pa. Ngunit uuwi rin sila. Sandali! Hindi mo ba sila hihintayin? Inutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Siya nga pala, tandaan mo, tiran mo ko ng pera mula sa sahod ng mga anak mo. Kinaumagahan ay pumunta si Sisa sa simbahan upang kausapin ang kura. Nagdala siya ng basket na puno ng sari-saring gulay at inilatag na ito sa mesa. Para saan ang mga yan, Ale? Para sa kura. Nais ko sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Christine. Crispin, kung ganon, ikaw ang ina ng magnanakaw? Abay matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga kura na pumunta sa kwartel at magsiklong. Sa katunayan, papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi magnanakaw mga anak ko! Hoy! Ina ng mga magnanakaw! Huwag mong iyakan ang mga anak mo dahil wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Wala kang naiturong mabuti sa kanila. Tumakbo pa uwi si Sisa nang matanaw niya ang 2 gwardya sa kanilang bahay na tila may hinahanap. Magugulo ka sa pinagkuhan hanggang hindi mo sinasabi ang totoo. Ano? Kamalian niya ng kura. Pakawalan siya at wag ginagagambalain pa. Kung gusto ng kura na may balik ang kanyang mga ginto, sabihin sa kanya
na manalangin lamang sa San Antonio. Umalis ka na rito. Wala nang ipapakain ng gobyerno sa'yo. Crispin! Marcelio! Asa na kayo? Ang mga kilalang tao sa San Diego ay magkaharap na nananghalian sa isang malaking hapag. Nakaluklok sa magkabilang dulo ng mesa sina Ibarra at ang alkalde. Nasa bandang kanan ni Ibarra si Maria at nasa kaliwa naman ang eskribano. Sa magkabilang panig naman nakaluklok sina Kapitan Tiago, Kapitan ng Bayan, mga Priley, Kawani at kaibigang dalaga ni Maria. Nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ng itinayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Di man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumas ng tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lamang siya ng Europa. Abay, akalain mo kung sino kung masta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Aakalain mong isang disente, ngunit hindi rin marunong gumala sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara, ngunit hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang na siya'y pinarusahan ng mamatay sa kulungan. Ahayaan ko kayong insultuhin ako, ngunit wag na wag mong babastusin ang alaala ng aking ama! Magunas dili kay Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Senyor Ibarra, kuminawag ka! Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabing siya'y alagad ng Diyos? Ang taong ito naghatid sa aking ama sa kabiguan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa pa niyang bastusin ang alaala nito. Ganito ba talaga ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap. Alang-alang man lamang sa akin, huwag usaptan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka may nakita na kayong dugo na dumadaloy sa ugat ng taong iyan. Kapitana Maria, maraming salamat dahil sa kabila ng aking mga ginawa, naniniwala pa rin kayo sa akin. Kung ako ang iyong naging magulang, karangalan kung magkaroon at anak na magtatanggol at mamamalaga sa sagradong alaala ng yumaong ama. Nay, hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng paaralan ni Senyor Ibarra. Wala nang pag-asang makapagtapos ang ating mga anak. Hindi lamang yan. Mukhang hindi na rin matutuloy ang pagpapagawa ng simbahan. Diniklara ang filibustero si Senyor Ibarra. Sandali lamang. Ano ba iyong filibustero? Sa bahay ni Kapitan Tiago, maririnig na may sumisigaw at umiiyak. Buo na ang desisyon ko. Hindi ka maaari makipagkita kay Ibarra hanggat hindi inalis ang komunyon sa kanya. Ama, bakit? Kami ni Ibarra nagmamahal ng tunay. Nakausap ko ang pare at inatasan niya akong sirain ang pag-isang ligid ni Ibarra dito ni Padre Sibilia at huwag ko na raw siyang papasugin sa aking tahanan. Maging ang pagkautang ko ng 50,000 piso ay huwag ko na raw bayaran kung ayaw kong mawala ang aking buhay at kaluluwa. Mayroon pang isa, may kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa. Siya ang nilalaan na yung bagong katipan. Maria, tawarin mo ako. Hindi ko. Habang namasyal ang mag-asawang Di Espanyada, magkaakbay silang namasyal at napadaan sila sa bahay ng Alperes. Nakadungaw sa bintana si Doña Consolacion, asawa ng Alperes. Well, ano ba naman yan? Ako bakit kung dumadaan? Hoy, Sandela! Tumit ba ang pinaririgan mo? Bakit? Natamaan ko ba? Ha? At anong sinabi mo? Labandera? Gusto mong labhan yung kulot mong buhok? O baka naman sulanin sa dito pa? Hoy, matanda ang magkukulang! Kung magpagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda! Hindi ka! Anong sabi mo? Gusto mong mag-toast tayo? Hindi kita urungan! Pwede kang tumigil na kayong dalawa para kayong mga isang bata. Alvarez, pagsabihan mo kaya sa akong mukhang magkukulang, Kung hindi ka na isang babae, Itigil niyo yan. Nasa bang kusuri yung mga kaliwas kung katoryo? magtigil ka! Mapagbanal-banalang Charleston! Debosyo, habulin mo yung mayabang na Alvarez na yan sa isang duelo ng sable o pistola o kahit ano!
Tayo na dito rin na. Wala tayong mapapala sa mga tao yan. Ang kapal ng mukha mo! Pilay na peking manggagamot! Pumunta si Ibarra sa bahay nila Kapitan Tiago upang bisitahin si Maria at para ipaalam din sa kanila na siya ay hindi na isang iskumulgado. Magandang araw po, Senyora Isabel. Nariyan po ba si Kapitan Tiago? Ibarra, pasensya ka na. Ngunit, wala siya rito ngayon. Halika, pasok ka. May ibibigay po sana akong sulat sa kanya. Ngunit, nakikita ko, wala pa po siya dito. Maaari po bang ikaw na lang ang magbigay dito sa kanya? Maaari ko bang nalaman kung ano ang nilalaman ng sulat? Pwede naman. Kung may gagawin hindi, nakagot ka namin tinatanggap. Nasa itaas ni Maria. Kinabukasan, abala si Maria sa pagbabasa ng dyaryo sa pagbabaka sakaling may balita tungkol kay Ibarra, hanggang sa mabasa niya na pinagbabaril at napatay si Ibarra. Hindi. Hindi ito maaari. Mahal ko, Anong nangyari sa iyo, anak ko? masaya na ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo. Wala nang taong mahal ko. Patawarin mo ako, anak ko. Tanging si Ibarra ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. Bakit ba kailangan pa ninyo makialam sa aking buhay? Sino ba kayo para gumawa ng desisyon para sa akin? At huwag ka ninyong matawag-tawag na anak. Kailan may hindi ko ninanais na maging ama ko sa tulad niyo. Ang totoo niya na yun. Ay ano? Magsalita kayo! Ako ang iyong tunay na ama. Hindi. Hindi. Nagsisinungaling na naman ba kayo? Hindi ako nagbibiro at hindi rin ako nagsisinungaling. Ngunit, paano? Parating ko pa lamang noon sa bayan San Diego. Ako ang itinaguriang babungkuran ng bayan. Dahil doon, nag-alay ng piging si Kapitan Tiago para sa akin. Doon ko na nasilayan na ang isang napagagandang babae. Gia. Ikaw pala. Naroon ng bagong kuya. Magandang gabi, Padre. Ako nga pala, si Kuya Jaime. Ano mababawin ko na ng San Diego? Si Senyora. Ako nga pala si Padre Damaso. Itinagdadala ko kayong makilala. Sana kayo maging sa mabuting kura ng bayan at halimbawa ng mga taga San Diego. Gagawin ko ang lahat namin makakaya. Ngunit ngayon pa lamang ay mas ginaganan akong magpamisa matapos marinig ang mga salitang iyon galing sa isang napakagandang binibinig. Senyorita! Mayon ko muna kayo, Padre. Muli, ikinagagalak kayong makilala. Sa akin ang karangalan. Labis akong nabighani sa aking ganda ng iyong ina. Lumipas ang mga araw matapos ang una naming pagkikita. Araw-araw ko na siyang dinadalaw sa kanilang tahanan. Akala ko'y nagkakapalagayan na kami ng loob. Akala ko'y pareho rin kami ng nararamdaman sa isa't isa. Ngunit mali ang aking akala. Isang araw, nung dalawin ko siya, nakita ko may kasama siyang isang lalaki. Tila masaya sila. Ibang tingin ni Pia sa kanya. Nagdilim na aking paningin. Ngunit wala akong nagawa. Umuwi na lamang ako at nagkulong sa aking kwarto sa kumbento. Gulong-gulo ang aking mga isipan sa mga panahon na iyon. Padre, perdóname porque soy culpable
ipatawag mo si Pia Alba. Papuntahin mo siya rito sa aking kwarto. Opo, Padre. Doña Pia, ipinatatawag po kayo ng kura. Bakit daw? Hindi po nabanggit. Padre Damaso, pinatatawag na po ninyo ako. Pia. Matapos iyon, ay sinarili na lamang ni Pia ang nangyari. Hanggang sa may panganak ka, umanaw siya. Ngunit sa lahat ng aking pagkakasala, yung talagang bumabagabag sa akin. Alam ng Diyos iyon. Patawarin mo ako, anak. Totoo nga ko inyong anak, at kung may nagtitira pa sa inyo na kahit katiting na malasakit para sa akin, huwag ninyo ako ipakasal kay Alfonso. Mas nais kong magmungha kaysa makasasalalangit. Hindi ko naman iniipon. Kung hindi, wawakasan ko ang sarili kong buhay. Ngunit Maria, Mamili kayo, kumbento o kamatayan. hindi. Sige, kung iyan ang iyong nais, ipatitigil ko ang kasal. Inay, Sino ka? si Basilio po, ang anak niyo. Anak? Hindi kita anak! Hindi kita kilala! Huwag kayong matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, Inay. Ako nga po. Anak ko! Biglang nawala ng malay si Inay! Sisa, nataranta si Inay! Basilio. Nang pakinggan ang tibok ng puso, wala siyang marinig, wala na si Sisa. Inay! Inay! Iho, siya ba ang iyong ina? Ako'y wala nang lakas upang tulungan kang mailibing ang iyong ina. Malapit na rin ang oras ko. Kumuha ka na lamang ng mga sanga doon. Ah, siya nga pala. Ako nga pala si Elias. Sumunod na lamang si Basilio sa sinabi ng lalaki. Napaupo na lang si Elias sa isang tabi at tumingala. Sa pagkakaupo niyang iyon ay napakibot siya sa sakit at tuluyang nabuwal sa lupa. Wala na si Elias. Nagbalik si Basilio at itinabon sa ina at kay Elias ang mga sanga. Ipinakikiusap ko sa iyo, ako yung kunin at nalisi yung pinaroroonan. Kasama ang Panginoong Diyos. Kung saan, hindi na ako maaaring masaktan ka. O aking ina, sunduin mo na ang iyong tugtong na anak. Kasama ang mga anghel at mga santo. Di vida et completamente sem sentido. Magmula nang pumasok sa kumbento si Maria, nanirahan si Padre Damaso sa Maynila. Di nagtagal, siya ay nilipat ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan, siya ay nakitang bangkay sa kanyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sama ng loob o bangungot ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Sa kabilang dako, si Pari Salve habang hinintay niya ang pagiging obispo, nanungkulan pansamantala sa kumbento ng Santa Clara ang pinasukan ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin sa San Diego at nanirahan na sa Manila.
Ilang linggo naman bago naging ganap na mungha si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin. Nangangayat ng gusto, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa mga kainuman. Pagkagaling niya sa kumbento, sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi sa Malabon o sa San Diego sapagkat gusto na lamang mabuhay na mag-isa. Ang lahat ng mga santo at santang kanyang pinapinta kasi ay nalimot na niya. Ang kanyang inaatupag ay paglalaro ng liempo, sabong at paghitit ng marijuana. Madalas tuwing takip silim ay makikita siya sa tindahan ng insik ng Santo Cristo. Di nagtagal na pabayaan niya ang kanyang katawan at kabuhayan. Ang kanyang dating marenyang tahanan ay mayroong nakasulat sa pintuan na Fumadero Publico de Anfion. Ganap na siyang nalimot ng mga tao. Wala ni isa mang nakakaalala sa kanya. Siya na sa isang tanyag at dating iginagalang. Dagdag ng mga kulot sa ulo si Dunya Victorina upang mapagbuti ang pagbabalat kayo na siya'y taga-Andalusia. Siya ngayon ang nangungutsero. Si Don Tiburcio ay hindi na niya pinakikilos. Nagsasalamin na ito, hindi na rin siya nagtatawag na doktor para maggamot. Wala na rin siyang ngipin. Bayan, tayo'y magwawagi. Abot anaw ang bagong araw. Puso, diwa ng bayang inusta. Sumisigaw, ustisya at paglaya ng bayang api. Walang katarungan, daang taon. Hawak ng dayuhan, sulong bayan. Tayo'y magwawagi, ating yaman, laging ipaglaban, lupa, langit, dagat, kabundukan, nasa kamay ng mga dayuhang mapangapigahi, mapagsamantala, katig-isip, hindi malulugi. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban, ubod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong, himayat ang hanay, kapiling.